So dito pa lang, napakasimple lang nitong unit na to, pero napakalaki yung gamit nito. Meron tayong idadiagnose itong Hyundai Tucson. Ay, hindi gumagana yung kanyang horn. Basic diagnosing to mga bayan. Ngayon, walang reaction, di ba? Try natin tong gamitin itong G-Fine circuit tester natin. So punta tayo dito sa fuse box. I-clip lang natin dito sa kanyang negative side ng battery. Yan. Ito namang red, punta lang natin doon sa positive side. Yan. So makikita natin, umilaw na siya, naka-zero. Tapos kung gusto natin makita kung ilang charge ng battery na to, para sure ball tayo na merong karga to. Ayan. So kita natin 12.3 volts. Tapos dito naman sa ground, kita natin na meron siyang umilaw na green. Ngayon, hanapin natin yung fuse nito mga bayno. Ito. Nandito yung kanyang horn. Ayan, 15 amperes. Saan ba nakalagay yan? So, nandito mga bay. So, yung 15 amperes kasi na sinasabi mga bay, ito yun. Ayan, ito. Yan. Yan yung 15 amperes na sinasabi doon sa ating diagram. So, paano ba natin i-check yan kung okay? So, mabilis lang. Itusok mo lang to, magkabilaan. Yung horn natin palaging may positive na supply dyan. Okay, so nakadirect yan sa battery, dapat iilaw tong tester natin. So, susubukan natin dito sa kabilang terminal. Yan. So, makikita natin, goods yung fuse. Okay yan. Tapos dito sa kabila, yan, okay naman. Okay yung fuse. So, ibig sabihin, goods yung fuse na yan ba? Walang putol. So, ang tanong, bakit ayaw gumana yung horn natin? So, baka naman, yung relay. So, natanggalan natin tong relay. Okay? So, i-check naman natin kung meron siyang supply. Pag nag-horn tayo, dapat may mababasa tayo dito na ground para gumana yung relay natin. Itong side na to, positive dapat. Tapos ito, ground. Yung ground na supply dito ay nanggagaling doon sa horn pad natin. So, kapag nag-horn tayo, inindot natin yung switch doon, dapat magkakaroon ng negative dito. So, itong side na to. Yan. Ito. Yan. Dapat magkakaroon siya ng ground. So ngayon, makikita natin mga bayo na wala siyang nababasa. Di ba? Try natin pindutin yung horn doon. Chan, pasuyo ko chan. Pag horn. Pindot. Yan. Pindot na yan. Pero walang supply na nakakarating dito sa relay natin. Okay? So, ibig sabihin, possible yung galing doon na wiring sa ating horn pad yung may problema. Ay pag pindot ko dito, meron siyang green. Ibig sabihin, connected kasi yung horn. Itong wire na to, may connection siya dito sa horn natin. Ito yung horn natin. So ngayon, pwede ko siyang paganahin itong horn na to, na kahit di ko babaklasin dito. Dito lang dyan sa terminal na yan, pwede natin siyang supplyan para malaman lang natin na okay yung horn without, kahit di natin to baklasin, malalaman na kagad natin na okay yung horn natin dito pa lang. So ngayon, gagawin ko mga bay, magsusupply ako dito. Itong arrow dito, pag pinindot mo to, magkakaroon ka ng supply ng positive. So, papunta dito sa itong tester na to. Lalabas siya dito na positive. Yan. So, kung itong arrow na to. So, ngayon, kailangan ko siya ng positive para doon sa supply ng horn natin. So, ngayon, pipinditan ko. O, di ba? Gumana. One more time. O, di ba? Problema natin ay nanggagaling dito. Yung papunta doon sa horn pad natin. So, ano man yung possible na problem niyan kapag ganyan? Siyempre, dito sa ating yan. Yung possible na problem niyan mga bay, kadalasan na problema, itong kanyang clock spring. Meron siyang clock spring dito, kasama ng airbag. Yan. So, kapag yun naputol, yung clock spring na yun, wala nang makakarating na supply papunta dun sa horn natin. Ganyan lang yung basic na pagdadiagnose. Para mapadali natin yung diagnosing natin. Ito, gamit lang natin tong G-Fine circuit tester natin. Napakasimple lang nitong unit na to, pero napakalaki yung gamit nito. Napapadali natin yung ating troubleshooting pagdating sa mga electrical. So, yun lang mga bay. Maraming salamat and God bless.